Hops, teka lang, wag ka munang umalis. For sure, interested ka sa vlog natin for today and alam ko na naging katanungan mo rin yung itatopic natin sa ngayon. Okay? For sure, isa ka rin sa mga nagtataka or nagtatanong na DJ Ame, okay lang ba kami mag-post ng same video na gawa namin sa iba't ibang platforms like dito sa YouTube, sa TikTok, and sa Facebook. So dito sa vlog na to guys, finally sasagutin na po natin yan. At syempre guys, no, i-discuss din po natin yung mga dapat na i-apply nyo, mga bagay na dapat yung ayusin bago nyo i-promote or i-post yung mga videos na gawa nyo sa iba't ibang platforms na babanggitin natin. So guys, kilala nyo naman si DJ Ame, no? So direct to the point, straight to the point, nasagot, napaliwanag. So guys, hindi na natin papatagalin to. Let's go! So dun sa katanungan nyo na DJ Ame, okay lang ba kami mag-post ng same video as in yung parehas na video na gawa namin sa iba't ibang platform like dito sa YouTube, TikTok, or Facebook? So guys, ang sagot dyan ay yes. Pwedeng-pwede po. But syempre guys, bago po natin gawin ito, may mga kailangan lang tayong ayusin dun sa mga videos, sa editing na ginagawa natin para mas maging safe yung pagpo-post natin ng parehas na video sa iba't ibang platform. Katulad po ng sinabi natin guys, pwede po yung parehas na video like sa YouTube Shorts, diba? Sa TikTok, pwede rin po, and of course, sa Facebook Reels. And guys, hindi sila nagbaban ng mga content creators lalo na kung ikaw yung original creator ng video na yon. So meaning safe po tayo mag-post sa iba't ibang platform kahit parehas po yung video natin. So guys, this time i-discuss ko pala yung mga kailangan yung ayusin, no, bago po tayo mag-post ng ating mga videos dun sa mga binanggit natin na platform. Okay, so una guys, huwag niyong kakalimutan na alisin yung watermark no mga videos na ina-upload nyo. Kasi guys, may nangyayari dito na nag-upload siya or nag-edit siya ng video from TikTok. So automatically, pagka tayo po kasi ay nag-upload ng video sa TikTok, nagkakaroon po ito ng watermark. So may pangyayari po na nakakalimutan alisin ni creator yung watermark from TikTok at accidentally na-upload niya ito agad sa Facebook or sa YouTube without seeing the watermark or without removing the watermark. So guys, lagi po natin tatandaan na every time na tayo po ay mag-upload ng same video sa iba't ibang platform, lagi po natin aalisin yung watermark. And kung sakali man guys na nakalimutan yung alisin yung watermark sa mga videos nyo, no? And let's just say ibang platform yung watermark na nakalagay doon, nakaka-apekto po ito doon sa reach ng mga videos na ina-upload natin. So meaning, mas maliit yung chance, no, na hindi po talaga ito umabot sa mas malawak na audience, which is para sa akin guys, ayusin na lang po natin sa simula pa lang na mag-upload tayo para hindi po maapektuhan yung performance ng mga videos natin. So ito guys, yung mga friendly apps na pwede kayo mag-edit ng mga videos nyo, ng Reels, ng mga YouTube Shorts, no? So pwede sa CapCut guys, libre lang po yan, pero pwede po kayong gumamit ng mga advanced features dyan. Pero yun nga lang guys, kung gusto nyo pong magamit lahat, magbabayad po talaga kayo. So meron din guys sa Snaptic, and of course Save Talk, no? So walang watermark po doon. So pwede nyong gamitin yung mga nabanggit natin. Okay? So, same video, ibang caption, guys, sobrang halaga din po niya, no? So, dahil nga hindi naman sila mahigpit sa pag-upload ng same video sa iba't ibang platform, siguraduhin po natin na mag-effort tayo na maglagay ng iba't ibang caption sa iba't ibang platforms. Even though parehas yan ng video, wag naman natin i-copy-paste yung mga description or caption na ilalagay natin para talagang mas unique yung dating doon sa platform na pag-uploadan natin. So, hanggat maaari, guys, wag nyo pong i-copy-paste lahat, no, para kahit papano makita naman ng mga platforms na nag-e-effort pa rin tayo. Kasi para sa akin guys, sobrang dali na nga na kung gagawa kayo ng isang video, tapos pwede nyo siyang i-upload sa iba't ibang platform, more chances na mas ma-discover yung mga products na pinopromote nyo or yung mga videos na ginagawa nyo. So dun lang sa caption guys, please mag-effort po tayo. So for example guys, pagdating sa TikTok, no, so casual trending hashtags. So syempre yung mga hashtag na uso sa TikTok, no? So kasi may mga hashtags na para sa ganung platform lang na pag nilagay po natin sa ibang platform, hindi ganun kalawak yung maabot ng video. So much better kung ano yung trending dun sa platform ngayon, kung ano yung casual hashtags na ginagamit, yun po yung gamitin natin. So sa YouTube Shorts, searchable option, no? Or searchable caption. Kasi alam naman natin guys na pagdating sa YouTube, because it's a separate platform, so mas searchable yung caption na ilalagay natin, mas madaming makakadiscover neto. So pagdating naman guys sa Facebook Reels, so konting kwento, and of course yung CTA na tinatawag or yung call to action. Okay, kasi guys, let's be honest na pagdating sa Facebook, may pagkakataon po talaga na mas mabilis
umabot sa ibang viewers yung mga reels na ina-upload natin compare sa ibang platform. Pero guys, yung mga platforms naman na ito like TikTok, Facebook, YouTube, sobrang daming users neto. So that's why hindi na po mahirap na mag-trending talaga yung mga videos natin kasi ang daming gumagamit ng mga platforms na nabanggit natin. Bilang isang bagong content creator sa YouTube, alam ko na nangangarap din kayo na umangat at magkaroon ng chance na mas makilala pa dito sa social media. That's why nilagay ng YouTube ang promotions featured sa ating channel. Ito ay nakakatulong para mas lumawak ang reach ng channel mo at chance na magkaroon ng bagong subscribers or viewers. Kung kailangan nyo ng proper guidance about promotions, advice o recommendations para sa pagangat ng channels nyo, you can leave a message sa aking email or FB account. Sa mga bagong YouTubers dyan, nakaka-start pa lang this year 2026. Ang taon na ito ay para sa inyo. Claim it. Good luck and God bless. So guys, yung next na i-discuss po natin is yung aspect ratio kung tawagin. Ayan, sa mga baguhan dito sa YouTube for sure, hindi pa kayo masyado familiar dito. So yung aspect ratio guys, ito yung sukat ng mga videos natin na ina-upload natin sa iba't ibang platform. No? So yung 9:16 yan po yung sukat ng vertical, yung patayo na mga videos na nakikita natin sa social media. No? So 1080 by 1920. So yung duration guys, pagdating sa TikTok, up to 10 minutes po yan. So best 7 to 30 seconds. Pagdating naman sa shorts is max 60 seconds. Pagdating naman guys sa FB Reels, up to 90 seconds po yung ating nire-recommend. So ngayon guys, magbibigay naman ako sa inyo ng tip or yung pagkakasunod-sunod kung saan kayo pwede mauna mag-upload. Okay, so sa akin guys, mauna kayo mag-upload sa YouTube Shorts. Okay, tapos isunod nyo po yung Reels, no, sa Facebook, and of course yung pinakang huli sa TikTok. Okay, pero para sa akin guys, kahit ano naman dyan yung unahin nyo, pero kasi ito yung routine na sinusunod ko talaga. Kasi guys, ito yung mas naging effective sa akin. So kayo guys, kung ano yung mas maging effective sa inyo, so yun ang sundin nyo. So pwedeng unahin nyo muna yung TikTok, sunod yung Facebook, sunod yung YouTube. So depende po sa inyo kung ano po yung gagana. Pero ito po, no, kaya ko po shinare sa inyo yung pattern ko, no, para makaiwas kayo sa reuse content. Okay? So lalo na kung may text overlay, yung style ng mga videos po natin. Okay, so kumbaga guys, ito yung pattern na sinusunod ko kasi dito kahit papano alam ko na safe yung mga videos na ina-upload natin sa iba't ibang platform kahit same video lang. And guys, another tip or extra tip para po sa inyo para po mas lumawak or mas lumipad yung videos natin sa madaming audience, no? So baguhin ng konti yung text ng intro. So, sa iba't ibang platform, kahit papaano baguhin naman natin yung mga text or font ng mga nilagay natin sa videos natin. And of course, guys, palitan yung hook line, no, yung pinakang intro. No, speaking of hooks, guys, meron tayong mga vlogs na ginawa about iba't ibang uri ng hook na pwede nyong i-apply sa inyong mga intro. Pwede nyong panoodin dito sa ating channel, guys. Naka-upload po yan. Okay? And i-adjust nyo po yung music, especially sa TikTok. So guys, pagdating po sa TikTok, sobrang sensitive nila pagdating dun sa mga music na ginagamit natin. So make sure na kung gagamit po kayo ng music, hanggat maaari music na lang nila. Okay, as long as pasok naman dun sa mga video na pwede natin may upload sa platform nila or sa mismong TikTok. So DJ, ano ba yung mga bagay na kailangan namin iwasan? Even though same video, so pwede naman namin i-upload sa iba't ibang platform. DJ, ano ba yung mga pwede namin or ano ba yung mga dapat naming iwasan? So guys, number 1, reposting ng video na hindi ikaw yung original creator. Okay, so malinaw po yan ha. And pangalawa, watermark videos. Nabanggit po natin kanina kung mag-upload kayo ng video sa iba't ibang platform, alisin nyo po yung watermark ng platform na pinag-uploadan nyo kung mag-upload kayo sa iba. Okay, like for example, nakapag-upload kayo sa TikTok. So kung mag-upload kayo sa YouTube, make sure na wala siyang watermark ng TikTok. Okay, and of course guys, low quality and stretch video, sorry. So yung low quality guys, ito yung mga sobrang labong video. And make sure guys, hindi siya yung parang stretch. So hanggat maaari guys, quality po talaga yung mga videos natin para po maka-attract po tayo ng mas madaming viewers, no, from that platform. So guys, yung pinakang summary sa vlog natin na ito, kaya po natin ginagawa yung ganitong tinatawag natin na cross-posting, no? So same video sa iba't ibang platform. So isang video guys, 3 platforms po agad. No? So parang hitting 3 birds with 1 stone. So parang bumato kayo ng isang bato, isang video, tapos 3 platform agad yung matatamaan nyo. So mas maraming views and mas maraming benta. Okay, so mas marami makakita po ng mga videos natin, promotion ng products doon sa 3 platform. So mas malaki yung chance na bumenta tayo or mas malaki yung chance na magkaroon tayo ng followers, subscribers sa ganitong strategy.
So makakatulong po ito sa inyo guys para po mas lumawak yung reach ng mga videos nyo, magkaroon kayo ng followers sa Meta, sa TikTok, and subscribers sa YouTube. And kung sa tingin nyo guys, madami po kayong natutunan sa vlog natin for today, don't forget to subscribe my channel, DJMA, for more videos like this. And syempre guys, mega love shoutout po sa mga solid viewers ng ating channel na everyday nag-aabang po ng vlogs natin na yan. So mega love shoutout po pala sa inyong lahat. At guys, hindi po natin kakalimutan yung ating mga DJMA exclusive members na nagpa-member last month and this month. Ayan, so mega love shoutout po pala sa inyong lahat guys. And bilang perks, ipineplex po natin sila every end of our video. At meron po silang tinatawag na monthly community post. And as you can see guys, kung dadalaw kayo sa community natin, pinopost po natin yung mga exclusive members sa ating community. And guys, yung pa-member po sa ating channel is $1 every month, no? So ganun lang po kamura yung pa-member sa ating channel. And kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin po kayo sa vlog natin for today, meron akong iiwan na isang video dito na for sure makakatulong sa inyo. And of course guys, DJMA YouTube Tips playlist na makakatulong po sa mga baguhan na YouTuber dito ngayon. So yun lang naman guys, maraming salamat sa panonood and God bless po sa ating lahat.